Amazing yung topic natin for today dahil nakikita na rin natin sa ating company, ang kumpanya natin, kung ano yung nangyayari din. In line doon sa ating pinag-aaralan din. Okay? Amazing na meron tayong kasama ngayon. Ito, can we introduce you, Fadi? Fadi, si Mr. Fadi. Tayo ka, Fadi. Stand up, please. Can be recognized. Ito yung buong pamilya, family of Prophet. Okay. Siya ay isang Palestinian. Siya ay isang Muslim. Okay. At meron ding mag-join sa atin na isang Jew, Hudyo. Okay, sa buwan na ito. Amazing ang ginagawa ni Elohim sa atin. Tayo ay Kristiyano, tama? Nananalig tayo kay Yeshua. Dahil sa kanyang dugo, tayo ngayon ay inampon ng Israel. At sila na magkadugo sila by blood. Ni Fadi at ni Mikael, isang Muslim, isang Hudyo. So, kompleto tayo. Kristiyano, Muslim, at Hudyo. Bakit? Ano magiging magkapareho sa kanila? Ito yung pag-uusapan natin ngayon, yung tipan, yung covenant. Dahil lahat ay nanggaling kay Abraham. Sila ay galing sa dahi ni Abraham. Si Mikael na Hudyo ay galing din kay Abraham. At tayo ay inampon sa lahi ni Abraham. So, tayo ngayon ay kompleto bilang isang company. Yung tinatawag natin trilogy. Okay? Dahil sa tipan ni Elohim. Yun yung aralin natin ngayong araw na to. So, bago tayo magsimula, kahit ng Muslim, dapat sila ma-reconnect sa Israel. Okay. At tayo, Kristiyano, ma-connect sa Israel. At dahil doon, yung nakakantahin natin ngayong gabi, Shalom, Jerusalem. Noong April, third week ng April, Mel, pwede ka pupo dito. April 17, 18, 19. Yan yung mga araw ng Paskwa, Passover. Okay. So, pagkatapos nun ni 2 linggo, tapos sa Mayo, merong 4 linggo. So, pang-7 ang buwan ng Hunyo. Okay. At 49 days after Passover is the Shavuot. Yan yung araw na binigay ni Elohim ang kautusan sa mga Israelita. At yan din yung araw na narinig nila ang tinig ni Elohim sa taas sa bundok. Sila mismo, lahat ng Israelita, narinig nila ang salita, tinig ni Elohim doon sa bundok. Yung araw na yun, yan yung pang-7 linggo. Yan yung beginning ng Hunyo. Okay. So, bago tayo umabot doon, ito yung gusto nating pag-aralan ngayon. Umpisahan natin. May preparasyon, no? Okay, basahin natin Exodus chapter 19, verses 1 and 2. Basahin natin. Nang ikatlong buwan, pagkalabas ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Egipto, ng araw niyon, sila ay pumasok sa ilang ng Sinai. At tumisan sila mula sa Refidim at pumasok sa ilang ng Sinai at nagkampo sa ilang. At ang Israel ay nagkampo roon sa harap ng bundok. Pagkaraan ng Paskwa,
sa ikatlong buwan dahil sa kanila ang Pasko ay unang buwan, yung Mayo pagkatapos nun ay pangalawang buwan. So ngayon nasa pangatlong buwan tayo. So itong pangatlong buwan, pagkaraan ng paglikas nila sa Ehipto, andito tayo ngayon. Nasa harapan nila yung bundok. Anong nangyari dito? Basahin natin. At si Moses ay umahon patungo sa tunay na Diyos at pinasimulan siyang tawagin ng Yahweh mula sa bundok na sinasabi, ito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasalitain sa mga anak ni Israel. Nakita ninyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo upang madala ko kayo sa mga pakpak ng mga agila at mailapit kayo sa akin. At ngayon, kung mahigpit ninyong susundin ang aking tinig at iingatan nga ang aking tipan, kayo ay tiyak na magiging aking pantanging pag-aari mula sa lahat na ibang pang bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Pinalalahanan ni Yahweh yung kanyang pinangako kay Abraham, Isaac, at Jacob. At ang sinasabi dito na dahil sa kanyang pangako sa kanila, dahil doon nilikas niya ang mga Israelita sa Ehipto. At dahil doon, ang sinabi niya, at ngayon kung mahigpit ninyong susundin, so anong kailangan gawin ng mga Israelita? Ano? Susundin ang aking tinig. So, naalala natin na itong tipan ay binigay kanino ng umpisa. Itong tipan na to kay Abraham. Itong tipan ay unang binigay kay Abraham. So, ninuno ni Padi yun kay Abraham. Tama? Okay, tama. So, sa ninuno ni Padi, binigay kay Abraham ang unang tipan. Hindi natin maaring baguhin yun. So, ang Muslim, yung tamang Muslim, hindi yung mga radical na Muslim. Dahil sa Kristiyano, marami ring radical. Sa Katoliko, marami ring radical. Yung sinasabi ko, importante dito yung sumusunod sa tinig ni Elohim, yung ating Diyos, Diyos ni Abraham. Yung sumusunod sa tinig ni Abraham, yung hindi gumaganti sa ibang tao, yung eye for an eye, tooth for a tooth, yung papatay ng tao dahil gusto maghiganti, hindi yan ang turo rin ng Muslim. Right? Yung pag maraming asawa, hindi rin. Tama? Okay. So, marami tayong maling pananaw o pag-akala sa mga Muslim din. Kung ako nung dating Jackie, pumasok si Fadi, sabi ko, Muslim, huwag na. Hindi yan para bagay sa ating mga Kristiyano. Sila ay mga terorista. Pero dahil napag-aralan ko yung tipan, at alam ko na sa kanila binigay din ang tipan kay Abraham. Nung pumasok si Fadi, Palestinian, Muslim, okay, pwede. Kasi tayo nga ampun, sila yung tunay. Tama? Okay. So dahil doon, mahalaga makita natin na sinasabi dito ay dapat yung sumusunod sa tinig, sumusunod doon sa tipan, yung covenant, yung pangako ni Elohim. At dahil dito nakita natin na kung sumusunod, kung nakikinig sa tinig at iniingatan, binibigyan ng halaga ang tipan, sila, tayo, ay magiging pantanging pagkaari ni Elohim. Ibig sabihin, hindi lang yung sinasabi natin, nabago na, hindi na kailangan itong tipan ni Abraham.
itong bagong tipan, bagong simbahan na tinayo ng mga Kristiyano, ito na yung dapat sundin. Pero hindi naman ito ang sinasabi dito. At mahalaga natin makita na ito ay binigay sa kanila at tayo yung inampon, tayo yung dumikit lang. Pero kung tayo ay dumikit, nataampon at kasama sila, mga Muslim, kasama ang mga Hudyo. Tayong lahat kung nakikinig at sumusunod at nagbibigay ng halaga dito sa tipan, tayo ay magiging katangi-tanging pag-aari ni Elohim. Ang ibig sabihin ng katangi-tanging pag-aari o sa English yung possession. Ang ibig sabihin sa Hebreo ay segula. Is that correct? Segula. Okay. Segula, ibig sabihin nun yung treasure. Mahalaga sa isang hari. Isang bagay na napakahalaga sa hari. Yun ang ibig sabihin ng segula. So, kung tayo ay maging kabahagi nitong tipan, tayo ay magiging isang segula ni Elohim. Sumunod. At dahil sila ay nilikas ni Elohim sa Ehipto, at dahil pinaalala yung tipan, yung pangako na binigay ni Elohim sa mga Israelita, pangakong binigay niya kay Abraham, at kung ang Muslim, ang Kristiyano, ang Hudyo ay sumunod at makinig, basahin natin susunod. At kayo ay magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Kung tayo ay maging kabahagi doon sa tipan, whether ikaw, kahit na ikaw ay isang Hudyo o ikaw isang Muslim o isang Kristiyano, maaari tayo maging isang kaharian ng saserdote at isang banal na bansa. Madalas yun ang maling pag-iisip natin, na ang Kristiyano lamang ang maaari maging kabahagi, pero doon tayo nagkakamali. Dahil ang pangako hindi binigay sa Kristiyano, ang pangako ay binigay sa kay Abraham. At tayo ay sumapit lang doon dahil sa dugo ni Yeshua. Kaya tayo ngayon ay kamiyembro din nila. So dapat hindi tayo pwede magyabang na sa atin ngayon tayo ay nagkakamali dahil tayo ay inampon. Ngunit mas mabigat ang ampon. Kung ikaw ay legally adopted, ang bahagi mo doon sa kayamanan ay kasing katulad din ng isang tunay na anak. At mas mahirap yung tanggihan dahil legally adopted. Pag anak ka, pwede pa sabihin, ay hindi ko anak yan, pag-DNA mo. Gagastos ka pa para mag-DNA. Pero kung may kasulatan yon, hindi mo pwedeng palitan o tanggalin. Imagine mo na kung tayo ay maging kabahagi nitong tipan, tayo ngayon ay magiging sacerdote, pari nitong tipan na to. Anong ibig sabihin na maging sacerdote o maging pari? O isang banal na bansa? Okay. Ang ibig sabihin ng sacerdote o pari, madalas may mali tayong pananaw din sa mga pari-pari. Pero ito yung ibig sabihin sa ating Biblia. Ang pari ay siya yung namamagitan kay Elohim at sa tao. So, kung tayo ay bahagi nitong tipan, kung tayo ay sacerdote, tayo yung pari, tayo yung namamagitan kay Elohim at sa ibang tao na hindi pa kasama dito sa tipan. Ano bang
iba na tayo ay representative ni Elohim sa tao. So, importante makita ang buhay natin. Pwede tayong magsabi na, sumusunod ako sa kautusan, ito yung aking paniniwala. Pero pag hindi nakikita sa ating buhay, hindi tayo saserdote. So, hindi tayo kabahagi ng tipan. So, mahalaga kasi ang buhay natin, nakikita natin. Madalas, marami tayong pananaw na mali na ang Muslim, kesyo mamamatay tao, terorista. Pero alam mo ba na si Fadi mas disiplinado sa ating lahat? Pag tuwing alas 3, di mo yan na makakausap, pupunta na sa isang kanto at magdarasal na. Yun yung ibig sabihin na sacerdote dahil siya ay nagre-represent between God and men. Tayo madalas magaling mamintas. Pero buhay pa natin ay totoo pa tayong representante ng ating Elohim? Buhay pa natin, nakikita ba na tayo ay nandito sa tipan? Nakikita ba sa buhay natin ang tipan? Yan ang tanong. So sa mga araw na wala kami dito, pag-isipan nyo mabuti yun. Nakikita ba sa buhay ninyo ang tipan? Isa pang mahalaga sa pagiging isang pare ay tayo naman ang representante ng tao sa ating Panginoon. Minsan, kung sa isang katulad ng Israelita, nagkaroon sila ng haring hindi makadiyos. Nagkakaroon sila ng maraming suliranin. At nangyayari, nilulusob sila ng mga kalaban. So, ang kahalagahan ng sacerdote, siya yung nananalangin para sa tao na humiling ng kapatawaran sa Diyos, humiling ng tulong sa Diyos. So, yan yung dahilan kung bakit napakahalaga ng sacerdote, mga pari. Ang tanong, mga pari pa tayo para sa tao at para sa ating Panginoon. Dahil mahalaga yun. Pasalamat tayo na may nabubuhay pang mga tao na sa kanila nakikita natin ang tipan na binigay kay Abraham. Dahil kung wala na sila, kahit na Muslim sila, pag nakikita natin ang tipan sa buhay nila, yung tipan galing kay Abraham, ito ay patunay na magpapatuloy pa rin ang salita sa Biblia. Hindi siya mawawala. At dahil dito, basahin natin sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Ngunit kayo ay iisang piniling lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayang ukol sa pantanging pag-aari, upang ipahayag ninyo ng malawakan ang mga kagalingan ng isa na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Kaya napakahalaga natin maintindihan na kung wala itong lahing ito, lahi ni Abraham, dahil sila yung pinili, wala tayong magagawa. Pinili sila ng Panginoon. Ngunit pagiging sacerdote ay hindi madali. Maraming kapalit dahil kailangan nilang isakripisyo ang kanilang buhay, ang kanilang lahi. Nakita natin yan sa Holocaust. Dahil doon, kailangan mangyari yun para sila ay mapilitan bumalik sa Israel at dahil doon nawala ng tirahan si Fadi. Na-kick out ang Palestinians. Ngunit may dahilan ang lahat ng bagay at kailangan mangyari yun. Dahil dito sa kasulatan na sila ay piniling lahi. Sila yung banal na lahi. Dahil sila, kung mawala sila, wala na tayong pag-asa rin na magkaroon ng sacerdote na magkakaroon ng koneksyon sa
sa ating Elohim. Basahin natin sumunod, bago umakyat ng bundok si Moses, basahin natin. Kaya dumating si Moses at tinawag ang matatandang lalaki ng bayan at isinaysay sa harap nila ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ni Yahweh sa kanya. Pagkatapos niyaon ay sumagot ang buong bayan ng may pagkakaisa at nagsabi, ang lahat ng sinalita ni Yahweh ay handa namin gawin. Kaagad ay pinagigay na lang ni Moses kay Yahweh ang mga salita ng bayan. Ito ang naging responsibilidad ni Moses. Okay? Ngayon, dahil sinabi ni Elohim na itong tipan na ito, at sinabi niya na kung makikinig at kung bibigyan, ilalagay niyo sa inyong puso itong tipan na to, ito ay sinabi ni Elohim na ang tao, ang lahi ni Abraham at ang mga Kristiyanong nananalig, tayong lahat ay magiging mahalagang possession katangi-tanging ari-arian ni Elohim. At dahil dito, ang sagot ng mga tao ay ano? Ang lahat ng sinalita ni Yahweh handa namin gawin. All that the Lord has spoken, we will do. Ibig sabihin, parang isang kasalan yan. Tayo ay inakit ni Elohim, inalabas niya tayo sa ating pagkaalipin sa Ehipto, nilagay niya tayo sa isang lugar, binigyan niya tayo ng kakainin at iinumin, at nakita ng mga Israelita kamay ni Elohim at yung pangako pinaalala sa kanila. At dahil dito, ito'y parang isang ligawan. Ang sagot ng mga tao, oo. Handa namin gawin. Ibig sabihin, susunod ang mga tao. Katulad din yan ng isang kasalan sa isang lalaki at isang babae. Anong ginagawa? Huwag kayo maniwala kay Wilson, lagi niya sinasabi ako bumabol sa kanya. Hindi totoo yun. So parang ganun din si Elohim, para si Wilson humabol sa akin. Okay, lagi niya sinasabi sa mga anak ko, ako daw humabol sa kanya. Siguro kayo rin ganun na yung mga may asawa. Ang lalaki humabol sa babae, parang si Elohim humabol sa mga Israelita. At ang sagot ng Israelita ay, oo, ako ay susunod. Ako ay susunod sa iyo. So, dahil doon, sa ligawan na yon, bago pumasok doon sa bundok, nagsumagot na ang Israelita ay true. Parang ano yun, engagement. Nag-propose. Diba yung sa TV, sino yun? Yung basketball na yung Blanca, ano yun? Blanca Gonzales, doon sa airport, o alam ko yun. Parang ganun yun. Nung sumagot na yung babae na oo, parang yun yun. Bago umakyat ng bundok, yun yun. At, so, madalas hindi natin nakikita na ang tipan, hindi tungkol sa kondisyon na nasa loob ng tipan. Ang tipan ay tungkol sa dalawang partido, yung babae at yung lalaki. O dito si Elohim at ang mga tao. Yan ang tipan, tungkol sa dalawang partido. Hindi tungkol doon sa mga kasulatan, doon sa Torah, doon sa mga kautusan. Hindi yun, kundi tungkol sa dalawang partido. Ang laman ng kontrata, ang laman ng kondisyon, mula kay Abraham, mula kay Isaac, mula kay Jacob, mula kay Moses, hanggang kay David, hanggang kay Yeshua, itong laman ng kontrata, hindi nabago. Okay? Ang nabago lang, makikita
makikita natin mamaya sa ating pag-aaral ay yung partido. Ngunit hindi na bago sa negatibo, kundi lalong mapapaganda pa sa bagong tipan. Pero dito mahalaga na nagkaroon ng ligawan. Importanteng mahalaga makita natin na ang Israelita, ang mga tao ay sumagot ng oo. So bilang pagkasagot ng oo sa isang tipan, ito ngayon ay isang permanenteng tipan na hindi nababago, hindi masisira, kahit na naligaw, nangaliwa, yun pa rin yung tipan. At ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Madalas, ito'y nakalimutan ng mag-asawa. Ang mag-asawa ay isa ring covenant. Isa rin siyang tipan na dapat makita natin yung kahalagahan, yung pagkasagrado niya, katulad ng tipan ni Elohim at ni Abraham. Sumunod, basahin natin. Babalikan ulit natin yung sinabi ni Elohim bago sila umalis sa Egypto. Ito yung tipan ulit. Babalikan natin. Kaya sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako si Yahweh at talagang ilalabas ko kayo mula sa ilalim ng mga pabigat ng mga Egyptyo at ililigtas ko kayo mula sa pagkaalipin sa kanila at babawiin ko nga kayo na may kunat na bisig at may mga dakilang kahatulan. At talagang kukunin ko kayo para sa akin bilang isang bayan at ako nga ay magiging Diyos sa inyo at tiyak na makikilala ninyo na ako ay si Yahweh na inyong Diyos na naglalabas sa inyo mula sa ilalim ng mga pabigat na Ehipto. At talagang dadalhin ko kayo sa lupain na ipinagtaas ko ng aking kamay sa panunumpa na ibibigay ko kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ibibigay ko nga iyon sa inyo bilang pag-aari. Ako si Yahweh. Pagkatapos ay nagsalita si Moses ng ganito sa mga anak ni Israel, ngunit hindi sila nakinig kay Moses dahil sa panghihinang ng loob at dahil sa mabigat na pagkaalipin. Ito ay pinaalala ulit ni Elohim yung kanyang tipan, yung kanyang pangako na binigay niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ngunit nung sila ay nasa Ehipto, sila ay naging alipin. At dahil doon, madali tayong makalimot at nanghihina ang ating kalooban. At dahil dito, yung pananaw natin, yung buhay natin, malaking epekto. At tayo ay madalas sasabihin mo, kawawa ako. At yun ang nangyayari sa akin. At dahil doon, lalo tayo naghihirap dahil sa mentalidad na kawawa ako. Ito yung tipan. Ito yung tipan na nagsimula na binigay ni Elohim kay Abraham. At pinasa yun kay Isaac at pinasa kay Jacob. At ngayon, itong tipan na to, sinasabi natin bilang Kristiyano, hindi na natin kailangan itong lumang tipan dahil may bagong tipan na. Dahil ang simbahan ang bagong tipan. Dahil tayo ngayon ay under grace. Grasya na lamang ang kailangan natin. Tingnan natin kung totoo ba ito. Ito pa talaga ang sinabi sa ating Biblia na hindi na kailangan dahil grasya na lang, hindi na natin kailangan ito lumang tipan na to. Basahin natin sa Mateo chapter 5 verses 17 and 18. Huwag ninyong isipin na ako ay pumarito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako ay pumarito hindi upang sumira, kundi upang tumupad. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na mauuna pang lumipas ang langit at lupa kaysa lumipas sa anumang paraan ang isang pinakamaliit na titik o isang katiting na bahagi ng isang titik mula sa kautusan at hindi maganap ang lahat ng mga bagay. Ito ay sinalita ni Yeshua. Ang sinasabi niya dito,
hindi niya sisirain ang Torah o ang mga salita na galing sa mga propeta. So ano yung sinasabi natin na si Yeshua mismo ang nagsabi. At ang sinabi niya, ang kaligtasan ay galing sa Hudyo. Sinabi niya ito sa Samaritana. Nung nasa may Padon, sinabi niya sa Samaritana, salvation is from the Jews. So kung Yeshua mismo ang sinabi niya na hindi niya sisirain ang Torah, hindi niya sisirain ang propeta, ano sinasabi natin na hindi na tayo kabahagi ng lumang tipan? Merong hindi consistent doon. Meron tayong confusion doon. Tama ba? Tama ba? So, basahin natin. Uulitin natin ang tipan ni Yahweh kay Abram. So, yun din yung binigay kay Lafadi. Tama? Okay? Basahin natin lahat. At sinabi ni Yahweh kay Abram, lumaon ka sa iyong lakad mula sa lupain at mula sa iyong mga kamag-anak at mula sa bahay ng iyong ama patungo sa lupain na ipakikita ko sa iyo. At gagawa ako ng isang dakilang bansa mula sa iyo at pagpapalain kita at pagdadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang pagpapala. At pagpapalain ko yaong mga nagpapala sa iyo, at siya na sumusumpa sa iyo ay susumpain ko. At yak na pagpapalain ng lahat ng pamilya sa lupa ang kanilang sarili sa pamamagitan mo. Nakita mo na kung tama ang ating pag-aaral, kung tama ang ating pagkaintindi sa salita ni Elohim, wala talagang conflict o kaguluhan sa between, paano mo sabihin yung between? Sa pagitan ng isang Muslim, ng isang Hudyo, at ng isang Kristiyano. Walang conflict. Dahil klaro dito na ang tipan na binigay kay Abraham, ang sinabi dito, may pangako siya na binigay. At kasama sila dahil sila ay lahi ni Ishmael. At kasama sila doon sa pangako. Kaya nung lumikas si Hagar, sinabi ni Elohim sa kanila na sila ay bibigyan din ng pagpapala. I will bless you and multiply you. Hindi lamang yan para sa mga Hudyo. Dahil binigay yan kay Abraham. So wala naman tayong dapat pag-awayan kung titingnan mo. At hindi natin pwede sabihin na ako lang Kristiyano, ako lang yung tama. Dahil hindi naman yan ang sinasabi sa salita ni Elohim. At klaro dito sinasabi ay sinabi ni Yahweh kay Abraham. At yung pangako ay kay Abraham. Kung ang lahi ni Ishmael ay lahi din ni Abraham. So ang pangako ay binigay din sa kanila. Kaso, along the way, naiba din ang kanilang mga turo, mga inaral, at kanilang mga ninuno ay binigyan din sila ng iba't iba pang mga dagdag doon sa salita. Pero tayo ni Kristiyano, marami rin tayong dinagdag at pinawasan sa salita ni Elohim. Pareho din yun. Ang mga Hudyo, marami rin dagdag at meron din bawas. Pero kung tayo ay babalik sa salita niya, pinakasimple. Ito yung pangako, ito yung tipan. Kaya wala talagang problema magsama ang isang Muslim, ang isang Hudyo, at isang Christian. Napakagandang timing ng pagsalit pagdating ni Fadi sa ating dito. Dahil mas lumiliwanag at nakikita ko na posible. Posible talaga. Siguro sa buong mundo baka tayo lang yun.
Pero masasabi kong posible. At nakita natin na sinabi dito, kung ikaw ay susunod, ikaw ay pagpapalain, kung ikaw ay hindi susunod, ikaw ay susumpain. So, hindi lamang yan sa Hudyo, kundi sila rin mga Muslim, pag hindi rin sila nakinig, sila rin ay susumpain. Ngunit pag sila ay nakinig, sila rin ay papagpapala. Tayo ganun din. Kaya mahalaga is, alamin natin ano yung salitang yon, alamin din natin ano yung tipan na yon, alamin din natin kung ano yung Torah, ano yung kautusan, para tayo ay makatanggap ng pagpapala. Dahil alam natin, kapag di tayo sumunod, tayo ay susunod. Alam natin na kung alam natin yung kasulatan dun sa kontrata, hindi pwede yung may kasulatan lang. Katulad ni Abraham, ano ang ginawa niya? Basahin natin. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, inilagay ng tunay na Diyos si Abraham sa pagsubok at sinabi niya sa kanya, Abraham, narito ay sinabi niya, narito ako. At sinabi niya, pakisuyo, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na pinakaiibig mo, si Isaac, at maglakay ka patungo sa lupain ng Moria, at doon ay handog mo siya bilang handog na isinusunog sa ibabaw ng isa sa mga bundok na tutukuyin ko sa iyo. Kaya si Abraham ay maagang bumangon sa kinaumagahan at sinayahan ang kanyang asno at isinama ang dalawa sa kanyang tagapaglipot at si Isaac na kanyang anak. At alam na natin dito na siya ay dapat sasaksakin niya. So, dapat si Isaac, alam natin na kinausap siya ni Elohim na huwag niyang ituloy yun. At dito nakikita natin na binigay ang tipan, pumayag si Abraham. Sa pagsunod, lumikas siya sa pamilya, sumama siya sa sinasabi ni Elohim na lupang pinangako. Ngunit alam natin na hindi lamang yan dahil sa tipan. Ang mahalaga makita natin dito ay si Abraham. Si Abraham ay sumunod doon sa utos. Ibig sabihin, kailangan kumilos tayo. Pwede natin sabihin na, oo, naniniwala ako sa Sabat, no? Pero pag di natin ginagawa, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala. So, ang pananalig, may kasamang aksyon. Kung walang aksyon, sasabihin mo pa nananalig. Tandaan nyo, pag tayo ay sacerdote, dapat makita ang pagka-Diyos, maka-Diyos, sa kilos natin. Pwede tayo magsabi na ako ay maka-Diyos, pero puro kapastusan naman ang lumalabas sa bibig mo, ay nakakasira ka pa sa imahen ni Elohim. So, ang pananampalataya ay kasamang aksyon. Dahil dito, alon tayo sa James. Basahin natin. Ngunit nais mo bang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay di aktibo? Hindi ba si Abraham na ating ama ay ipinahayag na matubig sa pamamagitan ng mga gawa pagkatapos niyang maihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng altar? Nakita mo na ang kanyang pananampalataya ay gumawang kasama ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ay nakasakdal ang kanyang pananampalataya. At ang kasulatan ay natupad na nagsasabi, si Abraham ay nanampalataya kay Yahweh at inilang itong katuwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ni Yahweh. Imagine mo, madalas kinukutya pa natin ang mga Hudyo. Sabihin mo, fanatic, legalistic, kung ano-ano na lang sinasabi natin. At sinasabi din natin, ang mga Muslim, terorista, mamamatay tao.
Pero tayo kaya, nakikita pa sa aksyon natin, sa kilos natin na tayo ay makadiyos? Totoo ba tayo? Sincere ba tayo sa ating mga sinasabi? Madaling mangutya, madaling mag-criticize, madaling mag-judge, madaling mag-husga. Si ganun, ganun, si ganun, ganun. Ako, mabuti siya, masama. Nakikita ba talaga? Mahalaga makipaintindihan natin na sinasabi dito ni Santiago, ni James, na ang taong walang kabuluhan ay ang pananampalataya na di aktibo, walang gawa. Anong uri kang Kristiyano? Yun ang tanong ko sa bawat isa. Slide number 21, please. Balikan natin. Bago sila pumasok dun sa, or umakyat si Moses sa bundok, bago nila marinig ang tinig ni Elohim. Ulitin ko. Sinabi ito ni Elohim kay Moses. Basahin natin. At ngayon, kung mahigpit ninyong susundin ang aking tinig at iingatan nga ang aking tipan, kayo ay tiyak na magiging aking pantanging pag-aari mula sa lahat ng ibang bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Ito yung sinasabing tipan. Ito yung lumang tipan. Ito yung tipan na pinaalala ni Elohim kay Moses na nanggaling pa kay Abraham, na minana ni Isaac at minana ni Jacob. At itong tipan na ito, pinigay ni Elohim kay Moses pagkalikas nila sa Egypto. Umasa na yan mula kay Abraham, Isaac, Jacob, kay Moses, hanggang pumunta na yan kay David. Sa lahat ng mga tipan ni Elohim na inamana sa bawat henerasyon, bawat henerasyon ba nagbago itong tipan? Inatanong ko sa inyo. Hindi nagbago. Tandaan nyo, si Elohim hindi nagbabago. Ang tanong, itong tipan ba ngayon ay nabago na? Sa ating ngayong panahon na to bilang Kristiyano, yun ang tanong ko sa inyo. Itong tipan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, itong tipan na ito, nagbago na ba ngayon? Kasi modern na tayo, di ba? Tayo ay Kristiyano, modern. Grasya na lamang ba? At dahil sa grasya, hindi na natin kailangan itong tipan. Tinatanong ko, sino makakasagot? Itong tipan ba to ay nabago na? Sino may sagot? Ha? Hindi. Malalaman natin. Basahin natin sa Exodus 31:13. Kung tungkol sa iyo, pagsalita ka sa mga anak ni Israel na sinasabi, ipangilin ninyo lalo na ang aking mga sabat, sapagkat yun ay isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salilahi, upang makilala ninyo na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa inyo. At ipangingilin ninyo ang sabat sapagkat yun ay banal sa inyo. Ang lumalapastangan dito ay talagang papatayin. Kung ang sino man ay magsagawa ng gawain sa araw na yon, lilipulin na ang kaluluwang yon mula sa gitna ng kanyang bayan.
Ito ay bahagi ng tipan. Ito yung isang kondisyon doon sa tipan. Nakasulat ito o binigay ni Elohim hindi dahil sa gusto niya tayong pahirapan, kundi gusto niya ibigay ito dahil alam niya kung ano ang ikabubuti sa atin. Basahin natin sumunod. 6 na araw na isasagawa ang gawain, ngunit sa ika-7 araw ay sabat ng lubusang kapahingahan. Yun ay banal kay Yahweh. Ang sinumang magsasagawa ng gawain sa araw ng Sabat ay talagang papatayin. At ipamimili ng mga anak ni Israel ang Sabat upang tuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga salitahin. Ito ay isang tipan hanggang sa panahong walang takda. Sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel ay isang tanda ito hanggang sa panahong walang takda. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ni Yahweh ang langit at ang lupa, at sa ika-7 araw ay nagpahinga siya at naging hawakan. Tanong ko, klaro dito ang sabi na itong Sabat, sinabi dito, walang ito ay isang tipan. Bahagi nung tipan ni Abraham, Isaac, Jacob, ni Moses, ni David. At sinabi dito, itong tipan na Sabat na tipan, ito ang magpapabanal. Hindi tayo, kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging banal. Ngunit ang Sabat ang makakagawa sa atin ng kabanalan. Ang Sabat ang magpapabanal sa atin, hindi tayo ang magpapabanal sa sarili natin. At nakasulat dito, ito ay isang tanda na walang kapanahunan hanggang sa panahong walang takda. So, nakasulat ito dito. Pwede ba natin sabihin na nabago na to? At sinasabi natin palagi, hindi na yan eh. Wala akong nakikita na sinasabing hindi na to. Okay. Pag sinabi natin na ang mga kasulatan sa Biblia ay katotohanan o hindi? Nakasan natin katotohanan o hindi ang mga nakasulat sa Biblia? Katotohanan. Pwede ba natin sabihin nakapili lang kung alin ang totoo, alin ang hindi? Hindi. So, basahin natin ngayon itong Jeremiah. Ang tanong ko ulit sa inyo bago natin basahin. Tayo ba ay nasa lumang tipan o may bagong tipan na? Basahin natin. Jeremiah 31:31. Narito, dumating ang mga araw, ang sabi ni Yahweh, at makikipagtipan ako na isang bagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ni Judah. Hindi gaya ng tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga ninuno noong araw na hawakan ko ang kanilang kamay upang ilabas sila mula sa lupain ng Ehipto, na ang tipan kong yun ay sinira nila, bagaman ako ang nagme-aari sa kanila bilang asawa, ang sabi ni Yahweh. Ito yung apo ni Elizabeth. Welcome. Hindi ka nalulusot, Elizabeth. Okay. Dito, kung ang Jeremiah, ang sinasabi niya dito, dumating ang mga araw na rito, behold, days are coming. Ibig sabihin, hindi pa ito nangyayari. Mangyayari pa lamang. Ang sinabi pa niya dito, si Yahweh ay makikipagtipan ng bago. Magkakaroon ng bagong tipan. At itong tipan na ito ay saan galing? Sa bahay ni Israel at bahay ni Judah. Wala naman nakasulat dito na bahay ng Kristiyano.
Pero bakit? So, ang tanong ko, saan na ba tayo ngayon? Bagong tipan o lumang tipan? Dahil ang sinabi dito, darating pa lamang ang bagong tipan.